Okay, good morning my dear brothers and sisters. I-share naman natin. Okay, ilang buwan ko na tong palaging inuulit. Dahil gusto ng Panginoon na mag-grow tayo more and more. Okay, mga kapatid, paano ba natin malaman na yung faith natin ay matatag? Paano ba natin malaman na yung faith natin ay mataas? So, ang iba by accepting Jesus as Lord and Savior, okay na, ayos na, okay, tama naman. Pero yun ang first step. Pero kailangan natin ma-maintain yan. Paano natin ma-maintain? Paano? Di ba sabi ni Paul na kailangan lalago yung faith natin? Kailangan tayo magkaroon ng greater faith o higher quality ng faith. Paano natin malaman na meron tayong higher quality ng faith? Masasagot yan na verse 3 sa Santiago 1. Okay, yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So, every pagsubok pala, kailangan magbubunga ng pagtitiis. Hindi lang pagtitiis, kundi joy. Sabi dito sa verse 2, ituring ninyong buong kagalakan kapag kayo'y naharap sa sari-saring pagsubok. So, hindi lang pala pagtitiis. Yung pagtitiis na may joy. May pagsubok na nga. May joy pa. Pagtitiis, okay. Pero kailangan may joy. Paano magkaroon ng joy? So ito ang napakalaking challenge sa atin, my dear brothers and sisters. Paano magkaroon ng joy sa panahon ng pagsubok? Okay, ito ang isang pangyayari sa buhay ko. Parang nagkaroon ng pagsubok. Minsan fasting yun, nagfa-fasting ako noon. So fasting ako, mga ilang araw na ako nag-fasting. Tapos yung yung motorcycle ko ay parang dinala ko sa vulcanizing ata. Dinala ko ata sa vulcanizing, okay. Kaya may problema yung tire. At doon sa vulcanizing, isa rin yung welding shop. May nagpapa-welding. Tapos, habang nagpapa-welding, biglang natumba yung single na motor at doon tumama sa paa ko yung manubela. Yung pinaka-tip ng manubela, yung may rubber, yung tip ng rubber, doon talaga tumama sa sa paa ko. So anong nangyari? Nag-away yung may-ari ng motor at saka welder. Sabi ng welder, ikaw kasi hindi hinawakan. Sabi naman ng may-ari na ikaw talaga. So nagkuhan sila. Medyo nag-away talaga sila. Tapos sabi ko, bakit kayo nag-aaway? Hindi man ako nagreklamo. Akala nila nasaktan talaga ako. Akala nila ako na talaga yung parang naapektuhan na yung bone ng aking paa dahil tip ng manubela mabigat pa naman yung motor. Mga parang HD3 yun na Kawasaki. Okay, uso pa yun ng Kawasaki noon. So nag-away sila. Pero hindi ako nasaktan. So dahil yun sa grasya ng Panginoon. So ang bagay na yun, pagtumba na yun, so kuan ko talaga. Hindi ako nagkaroon ng hindi ako nagkaroon ng galit, hindi ako nagkaroon ng wala. Parang kuan tayo, yung kuan talaga, way of life ko na hindi na magalit sa ganung mga bagay. So nagpasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako nagalit, hindi ako naapektuhan, hindi ako nagkaroon ng negative feeling. So nagpasalamat ako sa Panginoon. At may time natumba ako. Hindi lang yan ikuha natin. Yung may time na nagpapaliwanag ako. Yung pagpaliwanag ko sa spiritual, ang ganda ng paliwanag ko. Ngunit nagalit yung isang tao sa akin. Sabi niya mali daw yung mga pagpaliwanag ko, mali daw. So anong nangyari? Deep inside sabi ko, Lord, I'm worthy na pagalitan, Lord.
I'm worthy na pagalitan, Lord. Yung sabi ko, I'm worthy, Lord, na pagalitan. I'm worthy deep inside. I'm worthy na pagalitan. I'm worthy na ipapahiya ng taong to. I'm worthy, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I'm worthy, Lord. So, yung sama ng loob ko, yung nag-umpisa na ako, parang sumama na yung loob ko sa taong yun, biglang nawala. Biglang nagkaroon ng joy. So, sabi ko, thank you, Lord. I'm worthy na pagalitan. I'm worthy na ipahiya ng taong to. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, nawala yung sama ng loob ko at biglang napalitan ng joy. So, sa ganyang paraan, kapatid, nagawa natin yung sa 1 Thessalonians 5 na give thanks to God in every circumstances, be happy all the time, di ba? Sa 1 Thessalonians 5, 16 to 18 ata yun, kung hindi ako nagkamali. So, ganun ang gawin natin. Kung pinapahiya tayo ng iba, thank you, Lord. I'm worthy na ipahiya, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ulit-ulitin palagi natin at darating ang panahon kapag way of life natin ang magpasalamat sa Panginoon sa panahon ng mga pagsubok na yan, magkaroon na tayo ng joy. May patience na tayo na nagre-resulta sa joy in facing difficulties in life. So, sa ganyang paraan, nagiging matatag yung faith natin dahil nagresulta ito sa joy in facing our trials. Nagkaroon ng karagdagang pagtitiis. So, diyan natin malaman na meron tayong mataas na, yung matatag na paniniwala kung tumataas rin yung ating patience. Pero hindi ko i-claim na napakataas talaga yung faith ko. Dahil may time man na nagagalit ako. Pero every time na magalit ako, nagsusorry ako sa Panginoon at humingi ako sa Kanya ng inner strength, extra inner strength upang sa susunod hindi na ako magalit sa ganung bagay. So kung nagalit pa rin ako, meaning hindi lumago yung faith ko. Dahil hindi ako nagkaroon ng patience, hindi tumaas yung patience ko. So kung halimbawa hindi ako nagalit, grabe na yung grabe na sitwasyon, ganun, grabe na sitwasyon, hindi ako nagalit. So meaning, lumago yung faith ko. Pero habang hindi ko pa nagampala, hindi ko naharap ang ganung bagay with joy, with patience, meaning hindi pa lumago yung patience ko. Ganun din mga kapatid sa ating buhay. Huwag nating ipagmalaki na meron tayong matatag at matataas na paniniwala or faith kung yung patience natin ay hindi umaarangkada. Kung yung patience natin hindi nagkaroon ng growth, meaning yung faith natin ay natutulog. Yung faith natin ay hindi gumagana dahil hindi tayo nagkaroon ng more patience. Hindi natin nagawang harapin ang mga problema with joy. May mga instances, my dear brothers and sisters, na kung way of life nyo na ang facing mga trials with joy, instant joy in facing very hard situation, instant. Hindi lang instant talaga. Naranasan ko yan at sa mga maraming nakaranas yan, makikita ko sa mga anong tawag nito, yung mga sa pagbabasa ko, maraming nagkaroon nito instant joy sa panahon ng mga pagsubok. So my dear brothers and sisters, yun ang ating unahin natin ito sa ating buhay. Unahin natin ito, yung pinaka-priority natin, ang iyong magkaroon tayo ng joy and facing difficulties. Unahin natin sa buhay natin paano tayo magkaroon ng patience upang harapin ang mga problema with joy. Yan ang pinakauna natin o top priority sa ating spiritual life. Dahil kung hindi yan top priority sa ating spiritual life, meaning yan, hindi tayo lumalakad sa tuwid na daan. Dahil ang tuwid na daan ay nagre-resulta talaga sa pagkaroon ng higher quality ng joy.
Kahit sa Lucas 8:15 nakalagay na yung totoong seed na nahulog sa mabuting lupa ay nagbubunga ng patience. At dito sa verse 3 ng Santiago nakalagay na ang bawat pagsubok pala ay kailangang maharap natin with patience at joy. So dahan-dahan lang hingi natin sa Panginoon, Lord, give me the higher quality of wisdom upang harapin ko ang bawat pagsubok with joy at patience. Paulit-ulit natin yang hingin sa Panginoon every day. Paulit-ulit natin hingin sa Panginoon ang wisdom na yan, dahil kung palagi natin itong hinihingi sa Panginoon, ibibigay niya sa atin to dahan-dahan. So, my dear brothers and sisters, panahon na upang magbago tayo. Panahon na upang magampanan natin o magiging ilaw sa buhay natin itong Santiago verse 3, verses 2 to 4. Kailangan magiging ilaw ito sa buhay natin. Dahil kung wala ito sa buhay natin, meaning lihis yung daan natin. My dear brothers and sisters, hanggang dito na lang. At kung sa tingin nyo ito ay makakatulong sa iba, i-share nyo naman sa kanila, dahil ang light ng Panginoon, yung ilaw sa buhay natin ay hindi dapat itago. Yung ilaw ay dapat ipakita sa mga tao. Yung ilaw ay dapat i-share natin sa ating mga kapatid. Okay, thank you, bye-bye, and God bless.